Nanawagan na ang Barangay Health Workers o BHW sa Department of Health na ilabas na ang health emergency allowance para sa kanilang serbisyo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa survey na inilabas noong nakaraang buwan, lumalabas na 10,000 BHWs sa 13 rehiyon ang hindi pa rin nakakatanggap ng allowance. Kaugnay niyan, makakausap natin si DOH Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Domingo. Magandang tanghali, Cheryl, sa iyo at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Salamat po sa oras, Asek. Dito po sa latest na datos ninyo, gaano pa karaming barangay healthcare workers po yung naghihintay pa rin ng kanilang health emergency allowance? Yes, Cheryl, no, sa datos ng Department of Health, binibilang kasi namin ang remaining payables namin sa pamamagitan ng claims. Ibig sabihin, ang bawat isang BHW kasi maaaring hindi lang isang buwan, maaaring 2 buwan or 3 buwan. So ang bilang po namin ay ilang ng claims. Ang naiiwan na claims na hindi pa bayad is 1,290,503. Ilang DHWs to? Siguro mga roughly 156,523 yung total na BHWs. Narinig ko yung sinabi kanina no, na 10,000 BHWs in 13 regions. Maaaring siguro madalas sila nagkaroon ng COVID kaya multiple claims per BHW. Sabi po ng BHW NCR Federation, sila yung nangungunang nilalapitan ng mga may sakit. Pero lagi daw po sila naman yung hinuhuli sa distribution ng HEA. Ano nga ho ba ang dahilan? Bakit hanggang ngayon hindi pa po nila nakukuha yung mga kiniklaim po nila? It's been a while. Yes, kaisa namin sila, Cheryl, totoo yun, no? Lalo na ngayon na gusto natin sa Department of Health ang sinasabing primary healthcare at sila at ang iba pang mga kasamahan natin sa komunidad ang inaasahan natin para sa primary healthcare. Ang distribution ng health emergency allowance, yung mismong pagbayad, yung mismong pagbigay ng cash or kung ATM man sa ATM, hindi po yung DOH yung may control niyan. Yun pong ating health facility, kung sila po ay naka-affiliate sa health facility, na pag-aari ng local government unit. Okay. So, pero minumonitor po ba naman din yan at tinutulungan sila ng DOH para mabilisan silang makaklaim? Correct. Ang ating paliwanag natin mabilisan ng sistema, Cheryl, no? Kasi as soon as mabigay ng DPM yung pera at merong ang latest na binigay as of July 5, which by the way, yung datos na sinabi ko last month pa, pati yung survey kanina last month pa. So baka bumaba na yung bilang ng di pabayad. Pagkabigay ng pera ng DPM sa DOH Central, agaran po namang ipinapasa yan sa aming mga regional offices. Tapos yung mga regional offices ng DOH, sila naman po yung naglilipat, nag-transfer ng pera papunta dun sa local government unit. Napakahalaga na ang local government unit ay nakapagbigay na ng sinasabing liquidation report. Ito yung mga resibo na tunay na nakarating sa mga BHW ang HEA na binigay. So kung wala kasing resibo, kami rin at saka yung Commission on Audit, hindi kami sigurado kung nakakarating si BHW yung kanilang HEA. So kailangan po makakuha kayo para makapag-release ng panibago ng resibo. Tama po yun, Cheryl. Opo. Yes, that's correct. So kailangan po yung ating mga barangay health workers, dapat pala ang tutukan nila or mag-update, humingi sila ng update sa kanilang LGU. That's correct, Cheryl, no? Parang tama na kinakatok nila kami at kami naman ay willing magpakatok at magpaalala. Pero wag nating kalimutan, yung ating mga LGU, ating katukin rin at tanungin, nakapagbigay na ba sila ng liquidation report sa DOH? At yun po yung pinakakailangan kasi, the liquidation report po pala. Pero kung kung magiging maganda at updated po or mabilis ang aksyon at pagsasubmit ng liquidation report ng LGU, mas mapapabilis din po ang pagbabayad sa kanila. Kasi ang inaasahan po ng ating mga barangay health workers, ito na nga pong magpapasukan at sinasabi po nila ay gagamitin sana nila itong panggastos para sa school supplies ng kanilang mga anak.
Yes, Cheryl, tama yan, no? In fact, sabi nga namin, yung paglipat ng ng pera, papel lang yun, kumbaga pinipirmahan namin dito sa Central, tapos pupunta sa ating mga regional office. Kung okay na, and in fact, bago pa man lumabas yung balita, nung bagong batch, no, yung 27 billion, sabi namin, pakisigurado ho na nasubmit na yung mga reports. Kasi kung fully submitted, within 1 week or 2 weeks, matagal lang ako yung 2 weeks kasi gagawan lang yan ng tinatawag na voucher. Ang system po, yung ating mga accountants sa regional office, hindi sila makakagawa ng voucher kung walang liquidation report. Kaya yun talaga yung susi para mabigay ho agad. Isingit ko na rin po, ASEC, yung issue sa unused fund ng PhilHealth. Kinumpirma nyo na napunta sa DOH yung bahagi ng naturang pondo sa healthcare workers. Gaano po kalaki ito? At kasama rin po ba yung barangay healthcare workers sa nakinabang po doon? Yes, Cheryl, no, yan yung balita nga na noong July 5, kami mismo nagulat, maganda yung pagkagulat namin kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Sabi kasi ni Ma'am is meron na ngang 27.5 billion pesos na hanapan ng Pangulong Marcos at ng Secretary Pangandaman ng paraan para magkaroon ng cash. Ngayon, yung cash, nung nagtanong kami sa nanggaling, ang paliwanag sa amin ng Department of Finance na siyang sinabi rin nila sa press release nila ay 20 billion, no? 20 billion dun sa 27.5 billion nanggaling pala dun sa unused funds na kinuha ng DOF mula sa PhilHealth. Ngayon, kung kasama ang DHW, of course, kami naman po sa Department of Health, hindi ko namin tinitignan kung sino ang, ito pa, mauuna ito. Ganun, sabay-sabay po lahat yan. Lahat ng babayaran ng 27.5, MAPA, PHW, nurse, midwife, doktor, kasama po doon. So 7.5 na lang po ang hinahanapan pa ng budget? Hindi po, nahanapan rin po nila. Pare, dun sa 27.5 na naibigay, ang 20 nanggaling sa unused funds ng PhilHealth, tapos yung 7.5 sa iba nila kinuha. Alright. Marami pong salamat. ASEC Albert Domingo ng Department of Health. Magandang tanghali.